Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nagkasubukan ang parehong mamaw dito sa online chess. Magnus Carlsen at Hikaru Nakamura. Katsa-champion lang ni Nakamura sa early edition, biglang pumasok naman sa eksena sa late edition tournament si Magnus at nagharap sila. Championship ito. Lalahatin ba ni Nakamura ang champion? O makakasingit si Magnus? Sa end part po, pakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Magnus, nag-knight f3, d5 sinaka, b3 tinirahan ng Larsen. Opening, e3, knight c6, nag-bishop b5. Ayan, kaya ako pag black dito mga kamatyas bago ako mag-knight c6, nag-a6 muna ako. Para walang bishop b5. Malakas ang puti pag naka-bishop b5. At nag-f6 naman, nag-abang kagad sinaka sa e5 square kasi tatalon ang knight dyan mamaya. Knight c3, kakaiba. e5, ayun. Pag e5, novelty kagad. Ang bilis kasi kakaiba kagad yung knight c3. Bishop g4 na ang mga nagawa dito. May tumira ng d4, may tumira ng e6. Yan na ang mga nasubukan. Pero dito nag-e5. Tingnan natin ang new move ni Naka. Pero good move sa computer. Capture. Bishop a3, target yung c5, mamaya magna-knight a4, yung mga ganong parang Nimso Indian, At napansin ni Naka na, teka muna, dinidelay mo yung castling mo, Inistorbo niya muna na bawal mag-castling ang puti. Nag-knight a4, queen a5, another good move by Naka. Ba, talagang condition sa blitz, O, para kompleto depensa. At nag-c4, kinapture, Queen C2, yun lang ang mga mabibigat na binibiling tira. Biruin nyo, pag bitaw ng C4, ang lakas. Sabay Queen C2 lang. Ano? Bishop B5. Ayan. Teka muna mga kamatsas atras muna tayo konti. Halimbawa kung capturein pa ang B3, a takes B3. Ayun. At itong C5 makukuha din naman. So double pawn, weak, at medyo delayed ang developments ng kingside. Nakakatakot din yan sa black. Ang galing, ang lalim ng positional application understanding dito ni Magnus. Malalim yan. Hindi nagagawa ng pangkaraniwang player lang yan. Kung medyo mababaw pa yung experience mo sa position, hindi magagawa Bishop B5, Queen C3, hinamon ng queen to queen. Nag-Queen A6, ayaw ni Naka. Kakaiba talaga. Teka nga muna mga kamatyas nalalaliman ako Pag kinapture yung queen, d takes c3. Grabe, lupit O di next in line yung pawn c5. Paano kung capturing ng knight? Takes. Triple pawns and double pawn. May knight d2. Ayun. Makukuha yung c4. Unstoppable yung knight d2. Walang paraan para maisalba yung pawn sa c4. Grabe. Endgame naman, Nagkukonek yung mabigat na endgame na na-imagine ni Magnus. At nag-queen a6, umatras. Ayun, kinapture na, bishop takes a4 na bad move si Naka. Teka muna. Dapat daw ang tira knight e7, develop. Okay? Tapos, pag hindi pinansin yan, diretso yan sa d5. Okay. Pero kinapture ni Naka, bishop takes, king takes, capture, knight e7, develop. Ayun, hindi mo na kinapture ito dahil weak naman yan. Anytime pwedeng pitasin yan mamaya. At nag-rook c1, pinilahan na yung c4, queen takes a4, queen takes c4, takes. Okay, number of pawns, tag-6. Ayan, pero sino ang lamang? Weak ang c6. Slightly better ang puti. Meron kasing weak pawn si Naka King f7, king e2. Ayan, wala nang kaslingan kasi endgame na ito mga kamatyas. Pag kinasling pa yan, lalayo pa yan. Rook b8, Rook c1 patong, Rook b2, at nag-Rook a4, King e6. Grabe, ito na. Mamaw talaga si Magnus sa endgame. Ito yung kapanapanabik sa kanyang part yung mga lalim ng endgame niya di ba? A3, teka muna. A3 para walang Rook b4. Okay? Time check tayo, lamang pa ng konting segundo si Naka. Rook d8, g4, ayan, g4 para walang lundag mamaya.
at mapigilan yung H5. Nag-King B6, Rook C4, Rook B3, another bad move daw. Dapat ay Rook B2. Ayun, para may pressure sa D2. O, nag-Rook B3, tiniret ang pawn at nag-Knight C5. Rook B5. Ayun. Ito na naman ang karga ng lalim. Bakit hindi kinapture ang libreng pawn? May Rook B1 check. Grabe talaga si Magnus. Ang lupites makakita. Oh. Siyempre, dito tatakbo yan. Sa C7, may Knight E6 naman. Double. Pambihirski. Hindi naman checkin eh. Ang check sa B7, pag nag-King A7, may check. Lipad ang Knight. Wow! Galing naman. Ganda. Trap pala yung A3 na yon. At hindi rin maka-Rook B2 mga kamatsas, ano? Kasi may Knight A4, lipad ang tore. Tangay yan. Galing. So, ginawa Rook B5, no choice. At nag-Knight A6, ayun na, double, nangalikot. Nag-Rook G8, and nag-H4. Ayan, inuunti-unti ni Magnus ubusin ng mga tira ni Naka eh. Nag-G6, Rook 1 C2, Rook C8, and F4. Ayun, para magkaroon ng marcha. Pero, this time, hindi na nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay Knight to C5. Balik na lang ulit. Okay? So, F4 ang ginawa, Knight D5. Ayun, na-miss na naman ang tira na capture na lang daw. Bakit? Pag Knight D5, nagkaroon ng pagkakataon si Magnus na magkaroon ng exchange at dalawa na. Actually, tatlo na ang weak pawns ni Naka. Knight C5, Rook C7, Knight D3. Ayun, no? Ang bilis makadetect, no? Ayun, no? Galing ng maneuver. Knight F6, A4. Ayun, ang masakit. Rook D5, E4. Bagsak ang E5. Rook D6, bad move. Dapat daw, Rook D4 makipagsabayan na. Tapos sa continuation, Rook B2 check, King A7, and Rook takes, E takes D4, and King F3. Ayun, but still winning na rin ang white. Pero nag-Rook D6, Knight takes E5. Depensado ang pawn sa G4. Ang husay. Rook E6 and nag-G5. Sumabay. Medyo alanganin yata yung sabay na yun. Ang gusto ng computer ay simpleng D4 lang depensahan. Pag bumigay ang pawn sa E4, then G5. Lalim pa rin. Mararim. No, masakit na ipakuha yung E4. Kung ako, parang hindi ko lubos matanggap na makukuha to eh. Pero nag-G5 counter, Knight H5. Ayun, dapat daw capture na. Pag kinapture yan, Rook E6. Baka sakaling maganda-ganda pa, no? Pero nag-Knight H5, D4. Yun lang, solid na yung Knight. Buong-buo yan. Rook D4, King E3. Lakas, oh. And Rook E7, ayun, binigay na yung pawn. At King B7, at dito po ay tumira ng Rook C5. Okay? At nag-resign na po si Naka. Grabe, ganda ng laban nila, no? Pag silang dalawa talaga nagsasalpukan talaga, parang kitang-kita mo na ito yung tunay na laban ni Naka. Pagka hindi si Magnus ang kalaban ni Naka, parang ganun-ganun lang eh. Malupites talaga tong si Magnusing sa Blitz Online, ano? Ito po ang kanilang standing. Silipin natin. Syempre, champion si Magnus at ang score po 100%. 11 out of 11. Wala man lang sinong maswerteng nakatabla. Grabe, naman. 11 out of 11. Perfect points. Pati si Naka, winasiwas, winalis. Dimitri Andreikin, ayan na naman si Andreikin. Consistent talaga yung player na yan pagdating sa online. Ano? At Hiban Baskaran, ayan, taga-India. Naroditsky, yan po ang mga sumali. At si Nakamura ay bumagsak ng pang-siyam. At Faustino Oro, yung bata, pang 13. At sumali po dito ay 525. Ayun, medyo mas kaunti ngayon kumpara sa kaninang early edition. Si Wesley, so bakit kaya hindi sumasali? No, inaabangan ko si Wesley sumali dito pero absent lagi si Wesley dito. Kapansin-pansin talaga mga kamatsas, ano. Sayang. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana po ay na-inform kayo, natuto at mamaya i-analyze naman natin ang matinding bakbakan sa speed chess sa pagitan ni Caruana at ni Ferrucia sa quarterfinals. Ayun, naglalaro si Wesley doon.
So abangan natin, baka mamaya na ang kanilang bakbakan. So pag may pagkakataon tayo mga kamatsas, ma-live natin. Yun nga lang, madaling araw yon. Tingnan natin ano. Magandang quarterfinal game yon ni Wesley. So maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.